Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Bay. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon, ang buwan ng Santo Rosario. At ngayong linggong ito, pangalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na bira ng Santo Rosario, Lanabal de Manila. At para sa ating pagninilay, nais kong balikan ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si San Pablo, masasabi natin, isang magaling na tagapangaral. Talagang lahat ng kanyang ipinapahayag, ipinapakita niya sa gawa. Totoo siya sa kanyang salita. Anuman ang kanyang sinasabi, nakikita sa kanyang gawa. Kaya si San Pablo Apostol ay tunay nating masasabing huwaran, modelo. Dapat tularan. Yung kanyang salita at halimbawa ay dapat makapagbigay sa atin ng magandang aral. Dito sa ikalawang pagbasa, matindi yung salitang binitiwan ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Na para bang malinaw na sinasabi niya, tularan ninyo ako. Dito kaya sa atin, sino kaya yung may kaparehong lakas ng loob para sabihin, tularan ninyo ako? Meron kaya? Kung meron mang magsasabi nun, agad andyan yung ating kaisipan na nagsasabi, ang yabang naman. Akala mo kung sinong magsalita, may mga ginagawa rin namang hindi maganda. Pero kay San Pablo, malakas ang kanyang loob na sabihin, isagawa ninyo ang inyong natutuhan, narinig, tinanggap, at nakita sa akin. Kung naghahanap kayo ng role model, tularan ninyo ako. Kung naghahanap kayo ng kung sino ang dapat pakinggan sa panahon na parabang ang hirap-hirap malaman sino ang nagsasabi ng totoo, ang sinasabi ni San Pablo, ako ang pakinggan ninyo, sapagkat ang aking ipinapangaral ay katotohanan ng turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Kapag ako'y nangaral, walang labis, walang kulang. Katotohanan lang ang sinasabi ko. At nangangaral ako hindi para itaas ang aking sarili. Nangangaral ako hindi para parangalan ang aking sarili. Sabi nga ni San Pablo, di ba? Sa pagpapahayag ko kay Kristo, sa pagsisikap kong siya'y ipakilala, itinataas ko siya. At ako'y bumababa. Sapagkat para sa akin, sabi ni San Pablo, si Kristo ang dapat mataas at ako ay maibaba. Tularan ninyo ako, sabi ni San Pablo, sa aking salita at gawa. At salamat sa napakagandang halimbawa ni San Pablo dahil mayroon tayong huwaran,
Meron tayong modelo kung papaano dapat sumunod sa ating Panginoon. At kung titignan natin ang ating pamumuhay ngayon, talaga bang pwede nating sabihin ang mga salitang ito ni San Pablo? Tularan ninyo ang aking halimbawa. Di ba maliit pa lamang tayong mga bata sa bahay, tinuturuan na tayo na maging maayos, maging malinis. Yung pinaghigaan, yung pinagtulugan, maliit pa lang, tinuturoan na tayo, ayusin mo ang iyong pinaghigaan. Tiklupin mo ng maayos yung kumot, ilagay mo sa ayos yung higaan mo. Maglinis ka ng kwarto mo, ayusin mo yung mga gamit mo. Di ba iyon yung itinuturo sa atin nung tayo ay maliliit pa lang? Gusto natin sa ating mga tahanan maayos, malinis. Sa kusina, hindi pwedeng laging parang may kainan, may catering, na nandyan lahat sa lababo ang mga pinagkainan at walang naguurong, walang naglilinis. Kung minsan kasi nagkakatamaran, nagkakaturuan, pero yung iba hindi naman problema yon kasi may kasambahay. Kapag ang kasambahay tamad, sorry ka na lang, umuwi ka na. Pero alam natin kung gaano kahalaga ang kaayusan, ang kalinisan. At matapos tayong turuan sa bahay, itinutuloy ang pagtuturo sa kaayusan at kalinisan sa eskwelahan. Kalinisan sa katawan, kaayusan sa classroom. Tinuturo yan sa atin simula kindergarten hanggang nag-aaral. At pagkatapos na maituro sa school, ine-extend pa yan sa ating mga lugar kung saan tayo gumagawa. Sa opisina, o kung saan man. Pero siyempre, yung ibang mga opisina, may janitress, may janitor, may utusan. Pero, merong mga janitor kasi gusto natin maayos, gusto natin malinis. At ganoon din ang inaasahan natin sa simbahan. Gumamit ka ng meeting hall, ayusin mo pagkatapos. Nag-decorate ka ng simbahan, ibalik mo sa dati yung mga ginulo mo. Hindi ito para bang gagawin namin yung gusto namin gawin, magmi-meeting kami, magde-decorate kami, pero pagkatapos, bahala na kayo. Hindi ganon. Ang Diyos na kinikilala natin is a God of order, not of chaos. Ang Diyos na sinusundan at tinutularan natin ay Diyos na sa unang aklat ng Biblia, aklat ng Genesis, inilagay sa ayos ang lahat. Kapag hindi tayo magiging katulad ng Diyos sa ating mga ginagawa, ibig sabihin, wala tayong natututunan. Ibig sabihin, hindi tayo tinuruan sa bahay nung maliit tayo. Hindi tayo tinuruan sa school, sa workplace. At hindi natin natutunan ang mahalagang aral na ito.
At kapag ganito yung nangyayari, may karapatan ba tayong sabihin, tularan ninyo ako? Gumagamit ako ng meeting hall, iniiwan ko na marumi, at nandyan yung mga pinagkainan, magulo ang mga upuan, tularan ninyo ako. Ganon ba? Di ba napakahirap itong sinasabing ito ni San Pablo? Bago ako magsalita at magsabi ng kung ano ang sinasabi ni San Pablo, kailangan siguraduhin ko muna sa sarili ko, makikita ito sa aking personal na gawa. Makikita ito at mararanasan sa aking buhay. Kaya believe ako kay San Pablo. Malakas ang kanyang loob na sabihin, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkakagayon, sabi ni San Pablo, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kapag ilalagay natin sa ayos ang mga bagay na dapat nating ilagay sa ayos, sabi ni San Pablo, mararanasan natin ang kapayapaan. Tama naman. Kapag sa bahay, walang naglalagay sa kaayusan, asahan mo ang boses ng nanay, daig pa ang Armalite. Yung tipong umagang-umaga pa lang, katulad na ni Father Vic, nagsesermon na. Ang hirap maranasan ang kapayapaan sa isang lugar na wala ang kaayusan. Salamat, San Pablo Apostol, sa iyong paalaala sa amin. Sisimulan naming tignan ang aming mga sarili. Sisimulan namin ito sa aming tahanan, kung papaanong dapat kami ay maging mga responsable sa kung ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa amin. Amen.